Magandang araw po Sir Bob, pati na sa lahat ng mga listeners at subscribers. Tawagin na lang akong Rika, isang rider dito sa Siloan, Laguna. May boyfriend ako na tawagin nating Richard, isa rin siyang rider. Katulad ng ibang riders na kinatuwaan na maglibot sa Marilake, ay madalas din kaming mag-rides doon. Minsan, namamasyal kami ng boyfriend ko sa Jariel's Peak, ay dumiretso na rin kaming mag-joyride sa Marilake Highway kahit madilim na. Tig-isa kaming motor nun at halos sinasabayan lang niya ako sa patakbo. Bigla namang umambon kaya sinabihan niya ako na bilis-bilisan namin ang patakbo dahil baka abutan kami ng malakas na ulan. Binilisan ko naman. Sanay naman na ako magpatakbo ng mabilis. Pero ang pinagtataka ko ay hindi ko masabayan si Richard. Todo biga na ako sa manibela, pero habang binibilisan ko ang patakbo ay mas lalo lang bumabagal. Hindi naman paakyat ang daan, kaya kahit si Richard, nagtataka kung bakit ang bagal ko raw. Mayat maya siyang humihinto o di kaya ay binabagalan niya ang patakbo. Sinabi ko sa kanya na parang ang bigat ng motor ko na parang may nakaangkas sa akin. Baka daw sira yung motor ko. Ang ginawa namin noon ay nagpalit muna kami ng dalang motor. Pero ang pinagtaka namin ay ganoon pa rin. Hindi ko pa rin magawang pabilisin ang pagpapatakbo. Naiiwan pa rin ako ni Richard. Nabigla ko na lang maramdaman na parang may humawak sa braso ko. May malamig na bagay. Tapos bigla din nanlamig yung batok ko. Tinawag ko si Richard at pinagalan namin ang pagpapatakbo. Sinabi niya sa akin na mauna na raw muna ako. Pinauna niya na ako pero nagtaka ako dahil panay na ang busina niya. Malakas ko siyang tinanong kung anong ginagawa niya. Hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa pagbusina. Nang maarating na kami sa daang medyo maliwanag at may kabahayan na ay pinahinto niya ako. Mula kasi nang sa Jariel's Peak ay wala na gaanong bahay at sobrang dilim pa ng daan. Kaya kinailangan talaga naming bilisan ang patakbo nun. Pero habang tinododo ko ang pagtakbo, lalo nang bumabagal. Saka ko lang nalaman ang dahilan kung bakit. Medyo lumakas nga ang ulan nun kaya naghanap na kami ng pwedeng silungan. Doon na kinuwento ni Richard yung nakita niya. Nung una, akala raw niya ay namamalikmata lang siya. Sa tuwing napapatingin siya sa side mirror, ay may nakikita siyang parang puting nakaangkas sa akin. Dahil madilim ang bandang likuran ko, ay hindi daw niya gaanong maaninag kung ano yon. Pero ganoon na lang daw yung kilabot niya nang paunahin niya ako. Kitang-kita daw niya na may nakayapos sa aking parang puting usok. Kinilabutan lalo siya nang magkorting tao yon. Kaya daw siya bumusina ng bumusina ay para umalis o bumaba kung anumang nilalang yon. Gumapang naman ang kilabot sa akin. Kaya pala ako bigla na lang guminaw at parang may umihip ng malamig sa batok ko. At kahit naka-helmet ako, parang dinig kong may nagsasalita sa likuran ko. Hindi ko lang gaanong pinapansin dahil nga nasa likuran ko si Richard. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito dahil panay busina si Richard. Nang tumila ang ulan ay pinasya na naming umuwi. Ilang buwan din ang lumipas noon nang sumama si Richard sa mga barkada niya para mag-ride sa Marilake. Maaga pa lang daw ay andoon na sila. Kukunan daw kasi nila ng video ang rides nila. Ang sabi ni Chard, nang nasa Devil's Corner na daw sila ay bigla na lang daw sumemplang ang isa nalang kasamahan. Buti na lang at hindi malaki ang injury nito. Inabot sila ng gabi doon dahil may naaabutan pa silang iba nilang kasama. Hindi ako nakasama noon dahil nagkasakit ako at sobrang bigat ng pakiramdam. Doon daw sila tumambay sa may Devil's Corner. Nagkayaan daw kasi noon na subukan nilang doon mag-rides kung totoong may nagpaparamdam paggabi. Pero may iba na raw noon na nagpaalam na umuwi. Iilan na lang daw silang naiwan at yung isang kasamahan nila ay panay pa rin ang kuha sa cellphone nito. Nakakakilabot daw talaga dahil puro puno ang paligid noon at kakaiba ang aura ng lugar kapag gabi na. Nang magkayayaan na raw silang umuwi noon, nagulat na lang daw sila
nang may biglang tumikhim. 5 na lang daw silang naiwan at sabay-sabay silang nagkatinginan. Nag-uusap kasi sila nang bigla nung may tumikhim at hindi yun nanggagaling kung nasaan sila. Parang galing daw yun sa tabi ng daan kung saan maraming puno. Nagtanungan daw sila kung sino yun. Walang umamin sa kanila kaya nagpalinga-linga pa sila. Bigla raw nagsabi yung isang kasamahan nila na kinikilabutan na ito. Napagsabihan ko nga noon si Chard na dapat hindi sila nagpapagabi. Alam naman niyang nakakakilabot kapag madilim na doon at may karanasan na nga kami doon sa lugar. Pero makukulit daw kasi yung mga kasama niya. Ayun nga, at nagmamadali na silang umalis doon dahil sa narinig nilang parang mahinang pag-ubo o paggaralgal. Yung pairamdam daw na parang may naasunod sa kanila sa likuran kahit wala naman. Palingon-lingon daw sila, lalo na yung kasama nila sa hulihan. Grabe daw yung kilabot nito. Nanayo daw ang balahibo nito sa batok sa di malamang dahilan. Panay busina na raw nito kay Chard, kaya nagsipaghintuan daw sila. Nang huminto daw yung kasama nilang nasa likuran, namumutla daw yon at parang hinang-hina. Maya-maya ay nagsuka na ito. Nang mahimasmasan ay umalis na sila. Nang nasa Laguna na raw sila ay kumain muna ng hapunan. Nagkatanungan kung anong nangyari. Doon daw nila nalaman na itong kasamahan nila sa hulihan ay nakaramdam na parabang may bumangga sa likuran niya. Bigla na lang daw itong nanghina at muntikan nang mawala ng kontrol sa manibela. Dagdag kwento pa nga ng mga ilang kasamahan ay rinig pa rin nila yung tikhim o yung garalgal na boses habang binabaybay nila ang highway. Hanggang ngayon ay nag-rides pa rin kami doon. Pero hindi na kami nagpapaabot pa ng gabi, lalo na nang makita namin yung mga kuhang larawan nila nung gabing yon. Nakakakilabot. Parang may mga usok o silhouette sa ilang parte ng lugar na yon. Di gaanong malinaw, pero may imahe talaga na nabuo. Ang sabi, baka multo daw yon ng mga namatay sa lugar. Meron namang nagsabi na baka mga elemento. Ikwento ko na rin pala yung karanasan ng tito ko doon. Isa siyang delivery driver ng mga gulay at madaling araw pa lang ay nagdi-deliver na siya mula Laguna papuntang Tanay at Marikina. Nang magbabiyahe na siya isang madaling araw ay nakaranas siya ng nakakakilabot. Habang nagbabiyahe daw siya noon malapit sa may Big C ay may biglang pumarang babae. Madilim pa raw noon kaya nagtaka siya kung anong ginagawa noon ganong oras. Di raw pumasok sa isip niya noon na baka multo yon. Matagal na raw itong nangyari at hindi pa gaanong kalat yung tungkol sa Marilake Road. Kaya pinasakay niya raw ito. Yung jeep na pan-deliver pala ng mga gulay yung gamit ni Tito. Nagtaka na lang daw siya kung bakit hindi siya nito nililingon. Sobrang lapit lang daw ng binabaan nito. Nang sundan daw niya ng tingin yung babae, ay tuloy-tuloy lang daw itong pumasok sa kakahuyan. At sa isang iglap ay nawala na ito sa paningin niya. Nang malagpasan daw niya yung binabaan nito, ay napatingin pa daw siya sa side mirror. Muli daw niyang nakita yung babae sa tabing daan at mukhang nag-aabang na naman ito ng masasakyan. Saglit lang daw siyang napatingin sa harap na daan nang muli daw niyang masulyapan sa salamin kung andoon pa yung babae. Bigla daw itong nawala. Wala naman daw siyang naasalubong o nakasunod na sasakyan. Kaya nagtaka siya kung saan pumunta yung babae. Napailig na lang daw siya noon. At sa isip niya, mukhang nadali siya ng multo. Nang maikwento niya raw ito sa mga kasamahan niya, ay may nagsabing totoong may nakikiangkas sa lugar na yon. O di kaya ay may bigla na lang daw pumaparang white lady. Hanggang dito na lang ang mga kwento namin, sir. Pasensya na kung napahaba. Pareho pala kami ni Chard na nakikinig at nag-aabang ng mga uploads nyo. Kaya more power sa inyo.
Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng tumatangkilik ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Janice, taga Rizal. Itong kwento ay karanasan ng nobyo ko noong nanliligaw pa lang siya sa akin. Tawagin na lang natin siyang Nathan. Naikwento sa akin ni Nathan na noong bata pa siya ay madalas siyang nakakakita ng iba't ibang elemento katulad ng duwende, kapre at minsan pa nga ay multo. Yan ay nung nakatira pa sila sa probinsya ng Samar. Elementary days niya. Kaya daw naging sakitin siya noon. Pero nang lumipat sila dito sa Marikina ay nawala na yung ganoong kakayahan niya. Nakadepende raw siguro talaga sa lugar na kinaroroonan. Naging magkaklase kami noong college at muli nagkita after 7 years dahil nag-abroad na siya after graduate. Muli kaming nagkita nung niligawan na niya ako. Sobrang tiyaga at sipag niyang manligaw nun. Halos araw-araw siyang bumabiyahe mula Marikina papunta sa amin sa Baras Rizal. Nadadaanan niya ang Marilaki Highway o ang kilalang Marcos Highway. Pero wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba. Kaya ang sabi niya, first time niyang kilabutan ng ganon. Sanay naman siya magbiyahe ng gabi sakay ng motor niya. Inaabot pa nga siya ng Laguna na nakamotor lang at gabi pa siya minsan bumabiyahe. Kapag dumadalaw naman siya sa akin, ay hapon na at uuwi na rin siya bago pa magdilim. Halos araw-araw siyang dumadaan ng Marilaki Highway. Kapag papasok ng trabaho, kapag dadalaw sa akin at kapag may dinideliver siyang sideline niya. Pero yung araw na yon ay kakaiba daw. Ni sa hinagap, hindi niya inisip na makakaranas siya ng kababalaghan sa daan na halos kinalakihan na niya. Alam naman natin na marami na ang nadisgrasya at namatay sa lugar na to. Ang sabi ng ilan ay maraming kaluluwa ang pagala-gala at di matahimik sa lugar na yon, kaya prone sa aksidente ang highway. Taong 2018, bago pa mag-pandemic nang mangyari ang karanasang ito. Kaarawan ko noon at first time niyang gabihin sa pag-uwi dahil nga sa nagkakasiyahan na may videoke noon at kaunting inuman pa. Kaya hindi siya nakaalis agad. Pinayagan na nga siya noon ni na mama na sa amin na magpalipas ng gabi. Pero hindi daw niya maatim na hindi umuwi dahil yung nanay at kapatid lang niyang babae ang naiwan noon sa bahay nila. May sakit pa noon si tita. Kaya kahit gabing-gabi na ay umuwi pa rin siya. Hindi naman siya gaanong nakainom. Pero kwento niya nang maarating daw siya sa madilim na parte ng Marilaki Highway. Parang bumigat daw yung ulo niya at hindi na gaanong makontrol ang manibela. Bigla na lang daw may tumawid mula sa kung saan, sa gitna ng kadiliman. Kaya bigla din siyang umiwas at muntikan pang sumemplang. Ang lakas raw ng kabog ng dibdib niya nun. Huminto daw siya saglit para tingnan kung may nasagi siyang tao. Sobrang dilim, kaya nilikupan niya ng bahagya ang manibela para mailawan ang dinadaanan. Wala raw katao-tao. Naramdaman na lang daw niya yung biglang panlalamig. Kaya mabilis niyang muling pinaandar ang motor at umalis sa lugar na yon. Pero maya-maya lang, hindi pa daw nakakalayo ay nakaramdam siya na parang may yumakap sa kanya. Natakot raw siya nang tingnan ang side mirror dahil ramdam niya yung bigat sa likod. Parang may umangkas daw sa kanya. Gusto man daw niyang bilisan ang patakbo. Pero mas takot siyang madisgrasya. Kaya kahit natatakot ay pinilit niyang kumalma at bagalan ang patakbo. Pero nakalimot daw siya noon, Sir Bob, at nakasanayan na niyang tumingin mayat maya sa salamin. Saglit lang daw siyang napatingin doon. Nagbabaka sakaling may sasakyang naasunod sa kanya. Dahil daw noong mga oras na yon ay wala siya gaanong makasabayang sasakyan o makasalubong man lang. Muntikan na raw siyang mapatalon sa motor sa sobrang takot. Kitang-kita daw niya na may angkas na siyang babae sa likuran. Hindi raw niya maaninag ang mukha nito. Hindi daw yun gumagalaw at diretso lang yung tingin sa kalsada. Daig pa niya yung lasing dahil nagpasuray-suray bigla yung takbo ng motor niya. Nanginginig daw yung mga kamay niya sa takot. Napipiga na raw niya yung manibela at bumibilis ang takbo ng motor. Pero agad din daw bumagal sa di malamang dahilan.
Ang mas nagbigay kilabot sa kanya noon ay yung humigpit daw yung pagkakayapos sa kanya ng babaeng angkas niya. Parang naririnig din daw niya yung paghinga nito. At kahit naka-helmet daw, ay di naging hadlang yon para di niya maramdaman ang presensya nito sa may bandang ulo niya. Ramdam din daw niya yung kakaibang ginaw kahit makapal yung jacket niya. Pakiramdam niya ay niloob doon ng babaeng multo ang mga kamay nito. Bigla siyang napausal ng dasal at sinabihang bumaba na ito. Nagulat na lang daw siya nang biglang namatay ang makina. Ilang beses daw niyang tinangkang paandarin ng motorsiklo pero ayaw raw. Parang mababaliw na raw siya sa takot dahil mag-isa lang siya sa madilim na daan na yon. Nang bigla na lang may bumusina sa kanya. Pakiramdam daw niya ay tumalon pati kaluluwa niya sa gulat. Isang rider daw yon na may angkas ang huminto at tinanong siya kung nasiraan ba siya. Ang sabi daw ng rider ay ilang minuto na silang naasunod sa kanya. Napansin nga raw sila na parang hindi mapakali si Nathan dahil pasuray-suray ang patakbo nito sa motor. Tinanong pa nila kung lasing siya. Hindi siya maapaniwala noon na may naasunod pala sa kanya dahil ilang beses siyang tumingin sa side mirror pero wala naman siyang nakitang nakasunod. Nakapagtataka rin na biglang nawala yung angkas niya nang mamatayan siya ng makina. Bigla naman daw yung umandar kaya nagpaalam na rin daw yung rider na mauuna na. Pero bago sila umalis ay napakamot pa daw yon at nagsabing sa dami pa raw ng may hintuan na lugar at namatayan pa ng makina ay dun pa daw talaga kung saan may babaeng nabangga at namatay. Lalo lang kinilabutan si Nathan at mabilis nang umalis sa lugar na yon na bumusina pa ng ilang beses. At tulad ng nangyari sa kanya nung bata pa siya kapag nakakakita ng mga elemento at multo, ay pag-uwi raw niya, bigla raw sumama yung pakiramdam niya. Isa sa mga ginagawa niya kapag ganoon ay naliligo siya sa maligamgam na tubig na may asin para daw mawala ang lahat ng mga negatibong enerhiya sa katawan niya. Umayos-ayos naman yung pakiramdam daw niya kinabukasan nun. Pero nag-absent muna siya sa trabaho at sa pagdalaw sa akin. Kalaunan naman ay naging boyfriend ko na siya. Hanggang dito na lang ang kwento ng boyfriend ko. May ilan pa raw siyang na-experience na sa susunod na lang daw niya ikukwento sa akin. Hello po sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners nyo. Ako si Dayan, taga Laguna. Itong story na sinend ko ay karanasan ng asawa ko na isang angkas at delivery rider. Madalas siya nagbo-booking noon sa Antipolo. Sinabihan ko nga siya na magpalit ng ruta dahil medyo delikado at nakakatakot dumaan sa Marikina Infanta, lalo na at maraming napapabalitang nadidisgrasya doon. Kahit nga tuwing araw ay may nadidisgrasya pa rin, gayong gabi pa siya madalas bumiyahe doon. Doon daw kasi ang marami nagpapabook. Siguro nga ay marami ang doon ay nakatira. May mga times din kasi na bihira na lang may sasakyan ang dumadaan kapag gabing-gabi na. Wala naman akong nagawa kundi hayaan siya. Minsan daw nang pauwi na siya, parang may kakaiba daw sa dinaanan niya. Yung parang nagpabalik-balik siya. Mag-aalas 12 na yon dahil malayo ang pinaghatiran niyang pasahero. Maya-maya ay may dumaang sasakyan kaya nabuhayan siya ng loob. Nakabukas daw ang bintana sa may driver's seat. Hihinto daw sana siya para parahin ito o di kaya isasabayan niya ito kung talagang naliligaw siya. Kasi kahit Waze at Google Maps ay nagloloko. Pero bigla daw siyang napamura dahil pagtingin niya sa bintana, wala naman siyang nakitang nagdadrive. Sinabayan pa raw niya ito para masiguradong tama yung nakikita niya. At totoo nga na walang tao sa loob ng sasakyan. Bigla daw nanlaki yung ulo niya at nagtaasan ng mga balahibo. Hindi raw siya maapaniwala sa nakita. Sa sobrang takot ay napahinto siya. Ganoon na lang daw ang gulat niya nang biglang nawala yung sasakyan sa paningin niya.
Nang magpalinga-linga raw ay andoon pa rin siya sa palaging dinadaanan niya. Parting Rizal pa rin yon at alam niya ang daanan. Pero no mga oras na yon ay parang ibang daan daw yung tinatahak niya. Hindi pamilyar sa kanya at parang pabalik-balik lang. Nabunutan daw siya ng tinik sa dibdib nang may isang motoristang papadaan. Hinintay niya raw ulit yon para sabayan. Pero hindi na raw nawala yung pangingilabot niya dun sa una niyang nakita. Mabagal lang daw niyang pinatakbo ang motor niya para maabutan siya ng motorista. Palingon-lingon daw siya noon para makita kung malapit na ito. Pero habang papalapit daw ang sakay ng motor ay hindi niya maaninag ang ulo nito. Wala daw itong suot na helmet. Pero ang akala niya ay nakabonet ito. Dahil sa ilaw lang ng headlight ng motor nito ang nagbibigay liwanag, inakala niyang wala nga sigurong suot na helmet yung driver, kaya nakampante naman daw siya nun. Pero nang pumantay ito sa kanya, doon na siya paulit-ulit na napamura at pinaharurot ang motor. Yung motorista daw na nakita niya ay wala talagang ulo. At katulad daw ng sasakyan na una niyang nakita ay bigla na lang daw yun naglaho sa dilim. Bigla raw siya ng hina at nanginginig habang nagmamaneho. Para daw siyang mababaliw at di alam kung anong gagawin. Saka lang daw niyang naalala na bumusina. Paulit-ulit daw siyang bumusina noon sa dinadaanan niya at doon lang daw siya nakakita ng liwanag sa may unahan. Nang dumiretso siya doon ay naging tuloy-tuloy na ang biyahe niya. Hanggang sa makalabas na siya sa may parte ng Antipolo. Paulit-ulit din daw bumabalik sa isip niya ang nangyari. Kaya natatakot na siyang magpabook sa may bandang Marilaki Highway kapag papadilim na. Bihira na nga siyang kumukuha ng booking kung madadaanan yung lugar na yon, o di kaya ay maghahanap na lang siya ng ibang daan. Hindi niya inaasahan daw na makakaranas siya ng kababalaghan sa lugar na madalas naman niyang daanan. Pinaniniwalaan na raw niya yung mga naririnig niya noon na nagpaparamdam talaga sa mga piling tao ang mga nadisgrasya sa lugar na yon. Nagkataon lang siguro na isa siya sa mga piling taong yon. Sana Sir Bob ay mabasa ninyo itong kwento nang marinig din namin ng asawa ko. Magandang gabi sa inyo, Boss Bob, pati na sa mga listeners. Tawagin na lang akong Jason. Sabi nga ng mga kaibigan ko, kung road trip ang usapan, sa Marilaki na yan. Maliban sa wala gaanong dumadaan kapag gabing-gabi na, ay adventure pa raw ang paliko-liko at madilim na daanan. Diba? Parang hanap talaga nila si kamatayan. Itong kwento ko ay nangyari noong mga panahong hindi pa kami takot mamatay. Nasa utak lang namin noon ay adventure, gala at tambay. Hindi pa kami nag-aaral sa kolehiyo noon. Ang sabi nga nila, kami yung mga kabataang patapo ng buhay. Hanap ay disgrasya. Gabi-gabi kasi kaming naglalakwartsa. Karanasan pala ito naming magkakaibigan, sina Kaloy, Butsok at Bob. Katukayo niyo yung isa kong kaibigan na siyang dumekwat ng sasakyan ng tatay niya. Tawang-tawa pa kami noon dahil nagmamadali niya kaming pinasakay. Hinabol kasi siya noon ng bunso niyang kapatid at siguradong isusumbong siya sa tatay nila. Kami naman ay nagmamadali ding sumakay. Sabik na sabik pa kaming mag-road trip noon. First time kasi namin gumala sakay ng sasakyan. Kapag gumagala kasi kami ay nakamotor lang. Alam kong noong mga panahon na yon, wala nang magagawa ang tatay niya dahil nakaalis na kami papunta sa Marilaki Highway. Dito lang kasi yung wala gaanong sasakyan kapag sobrang dilim na. Bukod doon ay may susunduin pa kaming kaibigan sa Marikina, tapos balak naming magpaumaga sa Quezon. Sakto noon at nanalo sa sugal si Kaloy kaya may panggastos kami sa gala. Tawanan, kwentuhan at harutan ang ginawa namin sa loob ng sasakyan. Parang nag-uumapaw yung saya namin nun at di alintana na sobrang dilim na pala ng dinadaanan namin.
Sakto, papaliko kami noon nang bigla na lang kaming naputukan ng gulong. Pare-parehas pa naman kaming walang alam sa pagkabit at pag-aayos ng gulong. Hindi na namin naisip yon. Lumabas kaming 4 sa kotse para pagtulungang ayusin kung ano man yung nasira. Kaso lang ay madilim yung kinaroroonan namin. Nagpailaw na lang kami gamit ang mga cellphone. Wala rin kaming mahanap na malapit na talyer. Napamura na lang si Bob noon nang makitang may pakong tumusok sa gulong. At kung mamalasin pa, sa daang walang poste ng ilaw pa kami nasiraan na parang sinadya. Nakaramdam ako ng munting kilabot nang igala ko yung tingin sa paligid. Wala nang katao-tao at ang bigat sa pakiramdam. Pinagtiyagaan naming ayusin at ikabit yung spare na gulong. Pero sa totoo lang, medyo nahirapan kami dahil wala yung toolbox sa sasakyan. Naghintay kami noon na baka may dumaan at tumulong sa amin. Pero ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin huminto para magbigay ng tulong. May ilang dumaan noon pero diretso lang sila. Napagod na lang kami sa pag-aayos pero walang nangyari. Kaya bumalik kami sa loob ng sasakyan. Doon kami nanatili habang naghihintay ng tulong. Tinawagan na ni Bob yung tatay niya. Galit na galit ito at nag-aalala na rin. Nang nasa loob na kami ng sasakyan, hindi pa rin kami mapakali. Habang tumatagal kasi ay mas lalo kaming kinikilabutan. Nang maya-maya, may narinig na lang kaming pagngoy-ngoy. Nakabukas ng bahagya yung bintana kaya sabay-sabay kaming napasilip kung may tao ba sa labas. Sunod nun ay may nakita si Butchok na may tumawid na babae sa harapan ng sasakyan namin. Baka yun daw yung umiiyak. Kaya nagtaka kami nun kung bakit nagmamadaling lumabas si Butchok. Nagtanong pa ito kung saan daw pupunta yung babae. Kinilabutan ako dahil wala naman ako nakitang tao sa labas ng sasakyan o kung may tumawid ba. Pagpasok ulit ni Butchok ay namumutla na ito. Kitang-kita daw niya yung pagtawid ng babaeng nakaputi pero bigla na lang daw yun nawala. Nakatikim pa siya ng batok kay Bob. Maya-maya ay nagtuturunan naman itong si Butchok. Nasa tabi kasi siya noon ni Bob na nagdadrive. May nakaputi daw sa unahan. Sobrang dilim doon. Akala namin ay nagloloko lang ito na may nakaputi nga. Pero nang tingnan naming tatlo, bigla kami nagkagulo sa loob. Sa totoo lang, sa maniwala man kayo o sa hindi, may nakaputi talaga sa unahan ng sasakyan namin. At ang mas naapangingilabot nun ay nakita namin itong parang nakalutang. Akala namin ay panakot lang yun. Pero napansin ko na parang dahan-dahan itong lumalapit sa amin. At kung props man yun o panakot, bakit bigla yung nawala? Yan ang paulit-ulit kong tanong sa sarili. Bigla kami naghanapan kung saan napunta yon. Bigla kasing nawala sa harapan namin. Parehas kaming di mapakali sa loob ng sasakyan pero wala kaming magawa para makaalis doon. Bigla pang nagsabi si Kaloy na marami nang nadisgrasya at malamang ay namatay din dun sa kinaroroonan namin. Nang bigla na lang siyang napamura nang lumingon siya sa likuran. Bakit andoon na raw yung naaputing nakalutang? Hindi ako lumingon at sinabihan ko siyang ogag at wag siyang manakot. Pero naramdaman kong nanginginig siya. Pautal-utal pa nga niyang sinasabi na andoon daw talaga yung nakalutang. Dahil sa takot ay muling tinawagan ni Bob yung tatay niya. Pinagmamadali niya ito dahil may nagpapakita raw white lady sa amin. Ayun, katakot-takot na mura yung inabot niya. Nananahimik daw yung kotse tapos pakikialaman niya. Sana raw ay tabihan kami ng white lady na yon. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mas matatakot. Kalalaki namin pero biglang naduwag. Akala kasi namin ay sabi-sabi lang na may nagpapakitang white lady sa bahaging yon ng Marilake. Pero meron talaga at napatunayan namin yon. Kahit takot na takot ay hindi kami lumabas ng sasakyan. Minuto din yung tinagal ng pagpapakita ng puting yon. Pero bigla yung nawala nang may dumaan na motorsiklo.
Sabi nga ni Butchok, baka umangkas na raw yon. Ilang minuto pa ay dumating na ang tatay ni Bob sakay ng tricycle. May dala itong mga gamit sa pag-aayos ng gulong. Habang nagpapalit ay wala itong tigil sa pagsermon sa amin. Kung bakit daw doon pa namin napiling gumala at dumaan, gayong alam naming madilim at walang ilaw, kung nadisgrasya pa raw kami. Simula nun, iniiwasan na naming dumaan doon sa parte ng Marilake Highway. O kung kailangan magdaanan ay sa araw na, hindi sa gabi. Nang sumunod na araw nga na yon ay may nadisgrasya na naman doon mismo sa hinintuan namin. Ang masaklap, namatay yung driver ng motor. Ito lang Boss Bob ang kwento naming magkakaibigan nung kabataan namin. Mga 10 years ago na rin to nangyari. Ngayon ay hindi na kami mga tambay at maayos na ang mga trabaho. Yung ilan sa amin ay may pamilya na. Sana sa mga kabataan ay huwag nyo kaming tularan. Yun lang boss at salamat sa pagbabasa.